Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa mga minamahal kong senior. Ako po si Dr. Lourdes Navarro, isang doktor na ang dedikasyon ay ang pag-aalaga sa mga nakatatanda. Naisip niyo po ba na ang ilang bitamina na araw-araw ninyong iniinom ay maaaring nagpapahina pala sa inyong mga binti? Marami sa ating mga senior ang naniniwala na ginagawa nila ang mga tamang hakbang para sa kanilang kalusugan kapag umiinom sila ng mga bitamina at supplement upang manatiling malakas. Subalit paano kung ang ilan sa mga mismong supplement na yon ang siyang unti-unting kumikitil sa inyong kakayahang kumilos sa inyong balanse at sa lakas ng inyong mga binti? Bukod sa pagpapahirap sa paglalakad, ang mahinang mga binti ay nagpapataas ng panganib na kayo ay matumba masaktan at mawalan ng kalayaan. Kung nakakaranas kayo ng mga pulikat hindi maipaliwanag na panghihina ng kalamnan o hirap sa pagtayo mula sa upuan, maaaring ang inyong mga bitamina ang isa sa mga dahilan. Ating suriin ang 5 sikat na supplement na maaaring nakakasama sa inyong mga binti at kung ano ang dapat ninyong gawin sa halip. 1. Mga calcium supplement ang hindi inaasahang panganib sa inyong mga kalamnan. Ilang dekada na po nating naririnig na ang calcium ay mahalaga para sa malusog na mga buto. Ang linyang, uminom ka ng calcium kung hindi dudurugin ang iyong mga buto, ay paulit-ulit na sinasabi ng mga doktor, mga patalastas, at maging ng mga kaibigan nating may mabuting hangarin. Ang kaisipang ito ay napakalalim na nakatanim sa kalusugan ng mga nakatatanda, kaya't marami ang hindi kailanman isinasaalang-alang. Ang posibilidad na ito ay maaaring mas makasama kaysa makabuti. Gayunpaman, ang labis na pag-inom ng calcium, lalo na mula sa mga supplement, ay maaaring lihim na unti-unting sirain ang lakas ng inyong binti at pahinain ang inyong mga kalamnan. Sa simula ang mga epekto ay banayad. Maaaring mapansin ninyo na ang inyong mga binti ay tila mas mabigat kaysa karaniwan habang umaakyat kayo ng hagdan sa inyong bahay, sasabihin na nating lungsod ng Quezon. Marahil ay paminsan-minsan kayong nakakaranas ng pulikat sa inyong mga binti sa gabi. Iisipin ninyo na ito ay dahil lamang sa pagtanda, kakulangan sa tubig o simpleng pagod sa maghapong pagtayo. Ngunit mayroong isang bagay na mas masama ang nangyayari sa likod nito. Bagamat mahalaga ang calcium para sa pag-urong ng kalamnan, hindi ito ang tanging salik. Upang ang inyong mga kalamnan ay maayos na umurong at mag-relax, kailangan ng inyong katawan ng isang maselang balanse ng mga mineral, lalo na ang magnesium. Ang problema sa mga calcium supplement ay madalas nitong sinisira ang balanseng ito. Ang sobrang pag-inom ng calcium nang walang sapat na magnesium ay maaaring maging sanhi ng paninigas, panghihina at pagiging madaling kapitan ng pulikat ng inyong mga kalamnan. Maaari ninyong maramdaman na nahihirapan kayong tumayo mula sa isang silya o nakakaramdam ng hindi inaasahang pagod pagkatapos ng mabilis na paglalakad sa inyong lokal na parke, sa halip na makaramdam ng lakas at katatagan. Ngunit hindi diyan nagtatapos ang mga panganib. Ang isang kondisyon na tinatawag na arterial calcification, kung saan ang calcium ay naiipon sa inyong mga daluyan ng dugo at nagpapabagal sa sirkulasyon, ay maaari ring idulot ng sobrang calcium. Ito ay nagreresulta sa patuloy na pagkapagod at panghihina dahil ang inyong mga kalamnan sa binti ay hindi nakakatanggap ng sapat na oxygen at sustansya na kailangan nila. Kung naranasan ninyo na ang pakiramdam na ang inyong mga binti ay ayaw sumunod o masyadong mabilis mapagod, maaring ang mahinang sirkulasyon ang lihim na dahilan. Nakakagulat, ipinapakita ng mga pag-aaral na malaking bilang ng mga nakatatanda ang umiinom ng labis na dami ng calcium supplement kahit na ang kanilang dieta ay mayroon ng sapat na dami. Ano po ang nararapat gawin? Sa halip, una sa lahat, hindi dahil kayo ay tumatanda, ay nangangailangan na kayo ng calcium supplement. Maraming nakatatanda
Ang may dieta na mayaman sa mga natural na pinagkukunan ng calcium tulad ng mga madahong gulay, gaya ng malunggay mga produktong gatas mani at mga pagkaing fortified. Kung ang kalusugan ng buto ang inyong inaalala, pagtuunan ng pansin ang isang mas balanseng paraan. Tiyakin na nakakakuha rin kayo ng sapat na magnesium, vitamin D at vitamin K2 dahil ang mga sustansyang ito ay tumutulong sa calcium na gumana nang hindi nakakasira sa inyong mga kalamnan. Bago kumuha ng isa pang tableta ng calcium, pag-isipan kung ito ba ay tunay na nagpapalakas sa inyong mga binti o baka naman ito ang nagpapahina sa kanila. Ang isang maliit na pagbabago sa inyong mga gawi sa pagkain ay maaring maging pagkakaiba sa pagitan ng pagkakaroon ng mahinang binti at ng kakayahang maglakad ng may kumpiyansa. Ngunit meron pang ibang mga supplement na may mga hindi nababanggit na panganib bukod sa calcium. Maaring hindi ninyo ito alam, ngunit isang karaniwang sustansya na regular na iniinom ng maraming senior ay maaaring lihim na umuubos ng inyong enerhiya at nag-iiwan sa inyong mga kalamnan na pagod. Dahil tego, mga iron pill, ang lihim na pinagmumula ng pananakit ng kalamnan. Maraming nakatatanda ang naniniwala na ang pag-inom ng iron supplement ay mahalaga upang mapanatili ang kanilang kalusugan. Tutal ang iron ay kailangan para magdala ng oxygen sa dugo at ang mababang antas ng iron ay maaaring magdulot ng panghihina, pagkahilo at pagkapagod. Madaling isipin na ang pag-inom ng mas maraming iron ay magpapanatili sa inyong katawan sa pinakamainam na kondisyon at magbibigay sa inyo ng mas maraming enerhiya. Ngunit paano kung ang pag-inom ng iron supplement ay sa katunayan ay nagpapahina sa inyong mga binti at umuubos ng inyong sigla? Sa katotohanan, karamihan sa mga senior ay hindi nangangailangan ng karagdagang iron at ang labis na pagkonsumo nito ay maaaring magkaroon ng masamang epekto, lalo na sa paggana ng kalamnan. Kahit na ang mga nakatatanda ay mas malamang na hindi magkaroon ng kakulangan sa iron kumpara sa mga mas batang nasa hustong gulang, marami pa rin sa kanila ang umiinom ng iron supplement dahil sa nakagawian o maling akala. Hindi nila namamalayan na ang sobrang iron ay hindi lamang dumadaloy sa katawan nang hindi nagdudulot ng anumang pinsala. Sa halip ito ay naiipon sa mga tissue organo at lalo na sa mga kalamnan. Ang akumulasyong ito ay maaaring sa kalaunan ay makasira sa normal na paggana ng kalamnan na nagreresulta sa patuloy na panghihina, pananakit at pagkapagod. Ang epekto ng mataas na pagkonsumo ng iron sa oxidative stress ay isa sa mga pangunahing dahilan ng pag-aalala. Ang labis na iron ay maaaring lumikha ng mga free radical na mga hindi matatag na kemikal na sumisira sa mga selula kabilang na ang mga hibla ng kalamnan. Ang iron ay isang napakareaktibong mineral dahil sa pamamaga na dulot ng pinsalang oxidative na ito, mas nahihirapan ang mga kalamnan na makabawi mula sa ehersisyo. Kung naranasan ninyo na ang pakiramdam na ang inyong mga binti ay sumasakit, nang walang malinaw na dahilan o tila hindi gumagaling pagkatapos ng isang maikling paglalakad sa inyong barangay, sa halimbawa, Cebu, maaring ang sobrang iron ang tahimik na salarin. Tulad ng sobrang calcium, ang labis na iron ay maaari ring makaapekto sa pagsipsip ng magnesium. Ang magnesium ay kinakailangan para sa malusog na paggana ng nerbiyos at kalamnan. Ang mga kalamnan na hindi nakakakuha ng sapat nito ay maaring manigas, sumakit at madaling kapitan ng pulikat. Maaari kayong makaranas ng hindi maalis na kabigatan sa inyong mga binti sa araw o magising sa gitna ng gabi na may matinding pulikat sa binti. Ang mga ito ay maaaring mga palatandaan na masyadong mataas ang inyong antas ng iron bukod sa pagiging mga senyales lamang ng pagtanda. Ang magandang balita ay malamang na hindi ninyo kailangan ng iron supplement maliban kung particular na na-diagnose kayo ng inyong doktor na may kakulangan sa iron.
Marami sa ating mga senior ay kumakain na ng dieta na mayaman sa iron, lalo na kung kumakain sila ng mga pagkaing tulad ng beans, kangkong walang taba na karne, at mga fortified na cereal. Higit sa lahat, dahil ang katawan ay walang natural na mekanismo upang alisin ang malalaking halaga ng nakaimbak na iron, ang labis na iron ay mas mapanganib kaysa sa banayad na kakulangan sa iron. Ang mas epektibong paraan kaysa sa pag-inom ng supplement ay ang pag-focus sa pag-maximize ng pagsipsip ng iron sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga pagkaing mayaman sa iron at mga pinagkukunan ng vitamin C tulad ng mga prutas na citrus gaya ng kalamansi o bell pepper. Tinitiyak nito na nakukuha ninyo ang tamang dami ng iron nang hindi nanganganib na maipon ng labis. Pag-isipan ito bago kayo uminom ng isang iron pill. Ang kakulangan ba sa iron ang sanhi ng inyong pagkapagod? O may iba pang salik na naglalaro? Madalas na itinuturo ng mga nakatatanda ang kakulangan sa iron bilang dahilan ng pagkapagod, ngunit maaaring isa pang supplement ang lihim na salarin. Bagamat pangkalahatang tinatanggap na ang susunod na bitamina sa ating listahan ay nagtataguyod ng pangkalahatang kalusugan, ang labis nito ay maaaring lihim na nakakasira sa lakas balanse at koordinasyon ng inyong binti. Check dia. 3. Vitamin E, isang di inaasahang panganib sa lakas ng binti. Ang vitamin E ay matagal nang itinuturing na isang mahalagang sangkap para sa paggana ng utak, kalusugan ng puso, at maging sa malusog na balat. Maraming mga senior ang umiinom nito araw-araw dahil naniniwala silang nakakatulong ito na maiwasan ang pagkasira na may kaugnayan sa pagtanda. Ngunit paano kung ang inaakalang mahiwagang bitaminang ito ay sa katunayan ay nagpapahina sa inyong mga binti, nagiging sanhi ng inyong pagiging hindi matatag at nagpapataas ng panganib na kayo ay matumba? Hindi naman sa ang vitamin E ay likas na masama. Ito ay kailangan para sa maayos na paggana ng inyong katawan. Ngunit ang labis na vitamin E, lalo na mula sa mga supplement, ay maaaring makasira sa maselang balanse na nagpapanatili sa inyong mga kalamnan at sistema ng nerbiyos na matatag. Ang panganib ay hindi agad halata. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang sobrang vitamin E ay maaaring magkaroon ng banayad, ngunit mapanganib na mga epekto na marami sa ating mga senior ay napagkakamalang normal na proseso ng pagtanda. Ang pakikialam sa vitamin colors ay isa sa mga pangunahing problema sa mataas na dosis ng vitamin E. Bagamat ang vitamin E ay madalas na iniinom para sa mga katangian nitong antioxidant, maaari rin itong kontrahin ang mga epekto ng vitamin K na mahalaga para sa malusog na mga kalamnan at pamumuo ng dugo. Kapag ang mga antas ng vitamin K ay nagambala, maaaring hindi makuha ng mga kalamnan ang tamang daloy ng dugo at supply ng sustansya upang maging malakas. Ang resulta ay maaaring pagtaas ng panghihina ng kalamnan, hirap sa pagbalanse, at maging mas mataas na panganib ng mga pasa mula sa maliliit na pagtama. Kung napansin ninyo na ang inyong mga binti ay tila hindi karaniwang mahina, o kung napansin ninyo na ang maliliit na pagkadapa at pagkatumba ay naging mas madalas, ang labis na vitamin E ay maaaring isa sa mga nakatagong dahilan, ngunit hindi diyan nagtatapos ang mga panganib. Ang isa pang kilalang benepisyo ng vitamin E ay ang pagpapalabnaw nito sa dugo. Bagamat ang kaunting paglabnaw ng dugo ay maaaring maging mabuti para sa inyong puso, ang labis nito ay maaaring magdulot ng matinding pagdurugo, pagkahilo at pagkaantok na magpapahirap sa inyong pagtayo at paggalaw ng may kumpiyansa. Naranasan niyo na bang magising na biglang nanghihina ang mga binti o nakaranas ng hindi maipaliwanag na pagiging hindi matatag kapag bumabangon sa kama? Ang nakababahalang pakiramdam na iyon ay maaaring dahil isa sa isang problema sa sirkulasyon o isang masamang araw, pero maaari rin itong senyales na ang inyong katawan ay nahihirapang ayusin ang mga epekto ng labis na
Vitamin E daw. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga senior na umiinom ng malalaking dosis ng vitamin E dollar supplement ay maaaring mas malamang na matumba. Kabalintunaan, maraming tao ang umiinom nito upang manatiling malusog, ngunit maaaring inilalagay nila ang kanilang sarili sa panganib para sa mismong mga problemang sinusubukan nilang iwasan. Ang labis na vitamin E dose ay maaaring aktwal na makasira sa pundasyon ng inyong kakayahang kumilos sa halip na panatilihing matatag ang inyong mga kalamnan. Ang solusyon ay hindi ang ganap na pag-iwas sa vitamin E. Dapat itong makuha sa pamamagitan ng mga natural na pinagkukunan ng pagkain sa halip na mga supplement. Ang tamang dami ng vitamin E ay matatagpuan sa mga manibuto at madahong gulay nang walang mga panganib na nauugnay sa mga artipisyal na gawang high-dose na tableta. Kayang i-regulate ng inyong katawan ang vitamin E mula sa pagkain, ngunit madaling uminom ng sobrang dami ng tableta nang hindi napapansin ang mga epekto hanggang sa magpakita ito bilang kawalan ng balanse at panghihina sa inyong mga binti. Pag-isipan kung ang pag-inom ng isa pang vitamin E dollar supplement ay tunay na nagpapabuti sa inyong kalusugan o kung ito ay lihim na nagpapahina sa inyong katatagan at lakas. Mas nakakagulat pa ang susunod na bitamina sa listahang ito ay kinakailangan para sa malusog na buto at kalamnan, ngunit kapag kinuha ng labis maaari itong magresulta sa pulikat paninigas at biglaang panghihina sa mga binti na nagpaparamdam na bawat hakbang ay mas mahirap kaysa sa nararapat. 4. Sobrang vitamin D. Ang dalawang mukha nito sa kalusugan ng kalamnan. Maraming tao ang nagsasabi na ang vitamin D ay isa sa pinakamahalagang elemento para sa malusog na pagtanda. Mahalaga ito para sa pagpapanatili ng malusog na kalamnan, pagpapalakas ng immune system, at pagpapatibay ng mga buto. Madalas na inirekomenda ng mga doktor ang mga vitamin D supplement dahil sa maraming benepisyo nito at maraming senior ang umiinom nito nang walang pag-aalinlangan araw-araw. Ngunit ano ang mangyayari kung uminom kayo ng labis? Paano kung ang bitamina na dapat sanang tumulong sa inyong mga kalamnan ay sa katunayan ay nagpapahina sa kanila, nagdudulot ng pulikat at umuubos ng inyong enerhiya? Ang issue ay hindi ang pangangailangan sa vitamin D dose. Ito ay mahalaga para sa inyong katawan. Ngunit tulad ng maraming bagay sa buhay, ang sobra ay hindi palaging mas mabuti. Ang hypercalcemia o pag-iipon ng calcium sa dugo ay maaaring magresulta sa pag-inom ng sobrang vitamin D. Bagamat kailangan ng calcium para sa matibay na buto, ang sobrang dami nito na lumulutang sa daluyan ng dugo sa halip na masipsip ng mga buto ay maaaring humantong sa pulikat paninigas at maging sa permanenteng panghihina ng kalamnan. Kung nakakaranas kayo ng paninikip, pananakit o kabigatan sa mga binti kamakailan at hindi ninyo alam kung bakit maaaring masyadong mataas ang inyong vitamin D. Maraming nakatatanda ang umiinom ng vitamin D bisala ayon sa mga lumang rekomendasyon sa paniniwalang kailangan nila ng mataas na dosis dahil sa kanilang edad. Ngunit karamihan sa mga tao ay nakakakuha na ng vitamin D mula sa mga produktong gatas, mga pagkaing fortified, at kahit na kaunting sikat ng araw. Ang paggamit ng high-dose to supplements bukod dito ay maaaring mabilis na magpataas ng mga antas nang higit sa kung ano ang kailangan ng katawan na maaaring magkaroon ng hindi inaasahang negatibong epekto. Kahit na sila ay malusog, ang ilang mga senior ay naguulat na nakakaranas ng partikular na mataas na antas ng pagkapagod o sakit sa binti. Bagamat ang mga sintomas na ito ay madalas na isinasantabi bilang bahagi ng pagtanda, maaari itong magpahiwatig na ang sobrang vitamin D nakakasagabal sa paggana ng kalamnan. Ang epekto ng pagpapatuyo ng mataas na pag-inom ng vitamin D sa mga selula ng kalamnan ay isa sa mga hindi gaanong kilalang panganib. Ang labis na vitamin D ay nagiging sanhi ng pagsipsip
ng mas maraming calcium ng katawan na maaaring makagambala sa mga antas ng magnesium at potassium, dalawang mineral na mahalaga para sa malusog na pag-relax ng kalamnan. Ang resulta mga binti na bigla ang pumupulikat naninikip at parang laging mahina. Maaring mayroon kayong kawalan ng balanse na dulot ng sobrang vitamin D kung naranasan ninyo na ang hindi maipaliwanag na pagkapagod sa inyong ibabang na katawan pagkatapos gawin ang mga karaniwang gawain o nagising sa gitna ng gabi na may matinding pulikat sa binti. Ang magandang balita ay madaling maiwasan ang mga problemang ito. Bago magdagdag ng high-dose supplements sa inyong routine, pinakamainam na ipasuri sa inyong doktor ang inyong mga antas ng vitamin D. Bagamat ang kanilang mga antas ay maaaring sapat, na maraming mga senior ang naniniwala na kailangan nila ng higit pa. Ang pagkuha ng vitamin D na ang natural mula sa sikat ng araw, sa umaga po siyempre, at mga pagkain tulad ng salmon itlog at fortified na mga produktong gatas ay isang mas balanseng diskarte nang hindi nanganganib na ma-overdose. Ang mga pinagkukunang ito ay nagbibigay ng bitamina sa isang anyo na madaling masipsip ng inyong katawan. Bago kayo kumuha ng isa pang vitamin Delorpil, isaalang-alang kung binibigyan ninyo ang inyong katawan ng mga sustansyang talagang kailangan nito o kung hindi ninyo sinasadyang inilalagay ang inyong sarili sa panganib ng pagkapagod, pulikat at paninikip ng kalamnan. Kung nakakagulat ito sa inyo, maaaring mas magulat kayo sa susunod na bitamina. Dahil maraming tao ang umiinom nito para sa enerhiya at kalusugan ng nerbiyos, ang pag-inom ng labis nito ay maaaring magdulot ng pangmatagalang pinsala sa kalamnan, pamamanhid at kawalan ng katatagan na nagpapahirap sa paglalakad. 5. Vitamin B, ang lihim na nakakasira sa mga nerbiyos at balanse. Ang vitamin B12 ay madalas na iniuugnay sa paggana ng nerbiyos, kalusugan ng utak at sigla. Maraming mga senior ang umiinom nito dahil naniniwala silang pinapanatili nitong matatag ang kanilang sistema ng nerbiyos, pinapalakas ang metabolismo at pinipigilan ang paghina ng pag-iisip. Ngunit paano kung ang bitamina na inyong inaasahan para sa mas mabuting kalusugan ay sa katunayan ay nagpapahina sa inyong mga kalamnan, nakakasira sa inyong mga nerbiyos, at ginagawang mas mahirap ang bawat hakbang kaysa dati? Ang Bixteroy ay naiipon sa paglipas ng panahon, hindi tulad ng ilang iba pang mga bitamina na madaling mailabas ng katawan kapag kinuha ng labis. Ang mataas na dami ng Bix ay maaaring maging nakakalason at magdulot ng sensory neuropathy, habang ang katamtamang dami ay kinakailangan para suportahan ang paggana ng nerbiyos at gawing enerhiya ang pagkain. Ang kondisyong ito ay nagdudulot ng pamamanhid, pangingilabot at kawalan ng koordinasyon sa pamamagitan ng pag-apekto sa mga nerbiyos na kumokontrol sa mga kalamnan, lalo na sa mga binti. Sinasabi ng ilang mga nakatatanda na nawawalan sila ng pakiramdam kung nasaan ang kanilang mga paa sa lupa o pakiramdam na para silang naglalakad sa mga unan. Ang mga maliliit na pagbabagong ito ay maaaring mabilis na magdulot ng kawalan ng katatagan, kawalan ng balanse at mas mataas na panganib na matumba. Ang labis na pagkonsumo ng Bix ay maaaring hindi agad magdulot ng panganib. Ang mga sintomas ay maaaring banayad sa simula, tulad ng bahagyang panghihina sa mga binti, pagkatapos tumayo ng matagal, o paminsan-minsang pangingilabot sa mga daliri ng paa. Ngunit lumalala ang pinsala sa paglipas ng panahon habang patuloy na tumataas ang mga antas ng Bix. Ang isang bahagyang sakit ay maaaring maging pagkawala ng kalayaan, kahirapan sa paglalakad at talamak na panghihina. Maraming mga senior na nakakaranas ng hindi maipaliwanag na panghihina sa binti ay hindi alam na ang kanilang mga problema ay maaaring may kaugnayan sa kanilang regular na pag-inom ng B6. Ang katotohanan na maraming mga senior
Ang kumukonsumo ng mas maraming BeatStars kaysa sa kanilang inaakala ang pinakanakababahala. Madalas itong nasa mga multivitamin fortified na cereal protein smoothie at maging sa mga energy drink. Nang hindi ninyo nalalaman, maaaring kumukonsumo kayo ng mas maraming B6 kaysa sa ligtas na mapoproseso ng inyong katawan mula sa iba't ibang pinagkukunan araw-araw. Bagamat ang mga senior ay dapat lamang uminom ng 1/7 ml bawat araw, ang ilang mga supplement ay naglalaman ng 15 mg o higit pa na mas mataas kaysa sa kailangan ng katawan at lumilikha ng perpektong kapaligiran para sa pinsala sa nerbiyos. Ang magandang balita ay merong isang simpleng solusyon. Sa halip na uminom ng mga supplement, kunin ang inyong B6 mula sa mga natural na pagkain. Ang tamang dami ng B6 ay matatagpuan sa mga pagkaing madaling pamahalaan ng inyong katawan tulad ng patatas, salmon, manok at saging. Suriin ang inyong pagkonsumo ng supplement kung nahihirapan kayong manatiling balanse o kung nakakaranas kayo ng anumang hindi maipaliwanag na panghihina o pangingilabot sa binti. Ang isang maliit na pagbabago ay maaaring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng pakiramdam na pagod at pagbawi ng katatagan at lakas na kailangan ninyo upang maglakad ng may kumpiyansa. Tanungin ang inyong sarili kung ang pag-inom ng isa pang high-dose na B6 pill ay tunay na nakakatulong sa inyong enerhiya at kalusugan ng nerbiyos o kung maaari nitong palalain ang panghihinang sinusubukan ninyong iwasan. Dapat makinabang ang inyong katawan sa mga bitaminang iniinom ninyo, hindi magdusa mula sa kanila. Ano ang dapat ninyong gawin upang protektahan ang lakas ng inyong binti? Dahil sa pagbubunyag ng mga nakatagong panganib na nauugnay sa mga sikat na supplement na ito, paano ninyo mapoprotektahan ang lakas ng inyong binti, kakayahang kumilos at kalayaan habang kayo ay tumatanda? Ang susi ay ang matalinong paggamit ng mga bitamina. Ang pag-inom ng bitamina ay isang paraan ng pag-aalaga sa sarili na ginagawa ng maraming senior upang labanan ang pagtanda at mapanatili ang kanilang lakas at sigla. Ngunit tulad ng nakita natin, hindi lahat ng supplement ay nakikinabang sa atin. Ang ilan ay maaaring lihim na magpahina ng kalamnan, makagambala sa paggana ng nerbiyos at magpataas ng panganib na matumba kung iinumin ng labis o walang reseta. Maaaring ang mismong mga gamot na iniinom ninyo upang mapanatili ang inyong lakas ang sanhi ng pakiramdam na mas mahina ang inyong mga binti, hindi gaanong matatag ang inyong mga hakbang at tila mas mabilis maubos ang inyong enerhiya kaysa dati. Ang problema ay hindi ang mga bitamina mismo, kundi ang paraan ng madalas na maling paggamit sa kanila. Kailangan ng katawan ng tao ng balanse upang gumana ng maayos. Bawat mineral at bitamina ay may tungkulin, ngunit wala sa kanila ang gumaganang mag-isa. Ang sobrang pag-inom ng isa ay maaaring magresulta sa mga kawalan ng balanse na may hindi inaasahang resulta. Ang sobrang paggamit ng calcium supplement ay maaaring umubos ng magnesium sa mga kalamnan. Ang sobrang iron ay maaaring magdulot ng oxidative stress na nagpapamaga sa kanila. Ang mataas na dosis ng vitamin E ay maaaring bahagyang makagambala sa sistema ng nerbiyos. Ang mataas na dosis ng vitamin B6 ay maaaring lihim na makasira sa kalusugan ng nerbiyos, habang ang sobrang vitamin D ay maaaring makasira sa paggana ng kalamnan. Ang mga problemang ito ay unti-unting lumalaki, halos hindi napapansin hanggang sa kalaunan ang pagtayo mula sa isang silya ay nangangailangan ng mas maraming pagsisikap kaysa sa dati. Mas mabigat na ang pakiramdam sa pag-akyat ng hagdan. Ang dating tila natural na bahagi ng buhay ay ngayon ay parang isang hamon. Ang pinakamahirap na aspeto ay marami sa ating mga senior ang isinisisi ang mga pagbabagong ito sa pagtanda. Hindi namamalayan na ang pagbabago sa kanilang pag-inom ng supplement ay maaaring ang sagot. Kaya ano po ang dapat gawin?
kamalaya ng unang hakbang suriin nang mas malapitan ang inyong mga supplement at isaalang-alang kung talagang kailangan ninyo ang mga ito. Iniinom ba ninyo ang mga ito dahil sa nakagawian o dahil sa isang napatunayang kakulangan? Sumusunod pa rin ba kayo sa mga lumang rekomendasyon? O nagpasuri ba kayo kamakailan ng inyong mga antas ng bitamina at mineral? Laging kumonsulta muna sa inyong doktor. Unahin ang natural na pagkain. Ang mga bitamina mula sa buong pagkain ay nasa mga anyo na natural na mapoproseso ng katawan na binabawasan ang posibilidad ng mapanganib na kawalan ng balanse o labis na dosis. Ang mga natural na antas ng sustansya na matatagpuan sa mga madahong gulay, maniisda, gatas at itlog ay tumutulong sa inyong mga kalamnan at nerbiyos nang walang hindi inaasahang epekto. Manatiling aktibo. Tandaan na ang ehersisyo ay kasing halaga ng dieta. Bukod sa pag-inom ng bitamina, ang pinakamahusay na paraan upang mapanatili ang lakas ng inyong binti ay ang manatiling aktibo mag-unat at magsagawa ng banayad na pagsasanay sa lakas na nagpapanatili sa inyong mga kalamnan na malakas at nakikibahagi. Isang mahalagang aral para sa ating lahat. Ang tunay na kalusugan at lakas, lalo na sa ating pagtanda, ay hindi nakukuha sa basta-bastang pag-inom ng mga tableta o supplement. Ito ay isang resulta ng isang balanseng pamumuhay, isang pamumuhay na may tamang nutrisyon mula sa totoong pagkain, regular na ehersisyo na angkop sa ating kakayahan at matalinong pag-aalaga sa sarili sa patnubay ng isang profesional. Ang ating katawan ay isang biyaya na nangangailangan ng balanse hindi ng labis. Ngayon, nais ko pong marinig mula sa inyo. Pagkatapos pagnilayan ng ating napag-usapan, mangyaring ibahagi sa comment section sa ibaba ang isang bagay na natutunan ninyo ngayon na nais ninyong isabuhay. Tulungan po natin ang isa't isa sa landas na ito. Kung naging kapaki-pakinabang po sa inyo ang video na ito, mangyaring mag-iwan ng komento na may numerong 1. Kung hindi naman po malaya kayong gumamit ng 0 sa inyong komento, napakahalaga po sa amin ng inyong mga opinyon. Para sa mas marami pang video na tulad nito, huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe sa ating channel, i-like at i-share ang ating mga video sa inyong mga kaibigan at kapamilya. Ako po muli si Dr. Lourdes Navarro. Maraming salamat po sa inyong panonood at hangad ko ang inyong masaya at malakas na pamumuhay.